Magandang gabi na. Alam nyo, andito kami ngayon, Senator Bongo, at yung ating mga kasamahan lahat andito. Dahil gusto namin ipakita kay Pastor Kibuloy na ang pagiging kaibigan ay hindi lamang kaibigan sa magandang panahon. Kaibigan tayo kahit na masama ang panahon. Nandito kami para ipakita yung suporta namin kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Assalamualaikum sa mga Bisaya. Sino mga taga Mindanao dito? Sino mga taga Visayas? Sino mga Ilonggo? Lente, parenti ko mo Ilonggo, Bongo Ilonggo. Unang-una, nandito po kami ni Senator Bato de la Rosa dahil kami po ay naniniwala. Sabi nga niya kanina, dahil po sa pagiging kaibigan niya kay Mayor Rodrigo Duterte, ay ganun na po ang ginagawa sa kanya. Narito kami ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Mahal niyo si Pangulong Duterte? Pag mahal niyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa ating Panginoon. Mahal namin kayo ni Pangulong Duterte at sama-sama po tayo rito. Patuloy kaming magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kababayan kong Pilipino, sa makaisa pa, ngayon ko lang kalit kayo nakita kasi nung umalis ako ng Malacanang, ngayon lang. So, pagpatawarin po ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming salamat sa inyo. Ginawa ako ninyong presidente. Ang pinuntahan ko dito, nandoon naman ako sa Davao. Pag gano'n nang ako lumakad, staggered, I use a cane, nagbabagtos lang ako. Because of old age. I used to be, pupunta ako dito na Davao, dito na ako nag-aral. At matatag at matigas ang katawan. Hindi ko naman nakalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Pagkatapos, uwi, nakatrabaho, at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years,
bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Itong ibigay ko sa inyo, maliit ito na bagay. Pwede niyong itapon ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children, at anong maibigay mo sa iyong mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talagang ayaw ko sanang lumipas na eh. Lumipas na. But every time sa ating history, ni kung may presidente man who started first of all, na una, gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, lumay kayo, pinanganak kayo si Marcos, namatay na lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan ang lang, you know, kayo sa likod, yung mga lumad, saan tayo makakaintindihan dyan? Kayo mga Ilocano, kami mga Bisaya, mga Waray, mga Moro, noong unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Noong una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So, nung unang putok-putok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, munta sa likod ni Magellan, at pinutol yung itlog niya ni Magellan. Kaya nung naging presidente ako, totoo yan, kayo. Lahat pa tayo Pilipino. Tingin-tingin ako dyan sa mga stamps. Jose Rizal, Bonifacio, Apolinario Mabini, si Jacinto, Marcelo H. del Pilar, okay yan sila. Naririnig na natin noon sa mga lulo ko na ito mga mahusay ng tao. Pero nung napapalaki ako ng palaki, bakit puro Tagalog ito? May Ilocano? Sabi ko, wala pa tayong Bisaya na hero.
kalimutan lang tayo ng mga Tagalog kasi sa Bisaya lang tayo. Kaya nung na-presidente ako, tinawag ko ito mga historical commission natin. Yung ano, stamp natin. Hoy!